mag-subscribe ka na. Hello mga buwets ko! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimbo, kamusta naman kayo mga buweks? Nagkaroon ba kayo ng magandang araw ngayon? Nakakaloka, kagigising ko lang kanina at talaga namang walang patumpik-tumpik ang mga pasabog sa mundo ng pageantry, Jiwa. Sa mga nanonood po dyan, ayan, please don't forget to subscribe to my channel at like nyo na rin tong video na ito para hindi kayo mapunta doon sa aking imburnal station. Kasi merong ano dito sa Parade of Beauty, ang mga hindi nagla-likes ay nai-stroke. Kaya naman dapat ay galaw-galaw, Jiwa! Nakakaloka ito. But anyway, mga buweks, ito na, no? Huwag na tayo magpa-chumbik-chumbik ba, Jiwa! Nakakaloka ito. Kapapasok lang na balita, no? Ito ngang Miss Grand International. Ayan. May pasabog na balita ito. Ang tungkol ito kay kay title holder, no? Kay Miss India, ayan. Kay Miss Grand India at saka kay National Director niya. Ayan, na-interview natin yan si, di ba? Si Nikki, ayan, ang kanyang National Director. Nick Hill pala, sorry. Nung Miss Grand International Coronation Night. So, ayun, ang sabi dito, at yun na daw, meron daw mga paek-ek na naman. Ito, no? Siyempre, bumulabog sa buong social media ang balitang ito. Sinasabi na, according daw to Papa Nawat himself, Nick Hill is no longer the National Director of Miss Grand India. Ayan. Ano to? It will be a shame on Nick Hill if it's true. So, ayun ang sabi dito sa post. Well, para sa akin, naisip ko nung una, makaapekto kaya ito sa reign ni Miss India, si Rachel Gupta? Sa tingin nyo mga buweks? Kasi para sa akin, no, sa opinion ko lang, hindi dapat maapektuhan yung reign ni Rachel. Sa totoo lang, no? Kasi, kung iisipin mo, yung yung issue na ito, it's between the National Director at kay Papa Nawat. So, sana hindi maapektuhan. Sana hindi talaga. Kawawa naman si Rachel, no? So, sa opinion ko, sana hindi siya maapektuhan yung kanyang reign kasi it has nothing to do with Rachel sa reigning queen natin sa Miss Grand International, no? Kung totoo man ito, yung changing kasi ng National Director or franchise, kumbaga, hindi naman yun kasalanan nung reigning queen. Hindi naman kasalanan ni Rachel Gupta. So, sana hindi siya maapektuhan. So, ayun. Ang sabi dito sa official announcement ng Miss Grand India, so, nilabas ito November 17. So, that was yesterday, no? November 17, 2024. After careful consideration, we have decided to part ways with the Miss Grand International organization. Our decision comes from recognizing that our visions and goals differ at this moment. This step allows us to focus on exciting investments and projects that are already in motion and will soon be revealed to everyone. Ayan. Loyalty remains a cornerstone of our values, and it has greatly influenced this decision. We remain committed to prioritizing trust, alignment, and long-term relationships as we move forward. We also take immense pride in celebrating Rachel Gupta, who brought home the first ever Golden Crown for India at Miss Grand International 2024. Rachel, you will forever be our queen, and your achievement marks a history milestone for our country. We are proud to stand by you
and will continue to support you throughout your reign. This marks the beginning of a new chapter. Ayan. And we look forward to sharing more updates with you soon. Thank you for your understanding and support. So ayun na nga no. So wala na yung kanilang national director na Miss Grand International India or Miss Grand India sa Miss Grand International. Ayan kasi nga may mga kumakalat-kalat na balita na ito daw ang national director ay namataan sa Miss Universe kahapon. Ayan ha. So alam niyo naman kasi si Papa Nawat, gusto niya kasi yung loyalty, no? Yan talaga yung gusto ng ng Miss Grand International Organization. Doon sila talaga sa loyalty. Hindi sila yung parang ayaw nila yung babalimbing ka, ganyan-ganyan. Parang might as well kung mamamataan ka doon, doon ka na lang, Jiva. Katulad nga nung di ba, dati yung Miss Grand, ano tawag dito, Miss Grand Philippines or binibining Grand Philippines ba yon? Di ba gusto nga ni Papa Nawat ihiwalay doon na magkaroon ng sariling pageant? Kasi gusto niya talaga exclusive yung kanyang organization kahit na sino pa man, kahit na kanino pa man bansa or kahit na sino pa mang national director. Kailangan exclusive ang Miss Grand International. Ganun siya kahigpit. Hindi naman sa pagiging anong tawag dito, sinasabi nilang gahaman. Pero syempre gusto niya nakatutok doon sa organization niya, Diva. Gusto niya siyang bida, ganun talaga. So, ayun. Siguro daw, sabi ng mga iba, baka daw ayaw ng live selling ni Diva? Nitong national director. Wala naman, I don't think there's a problem doon sa live selling. I don't think so, no? Parang, kasi yung live selling na yun for fun, no? Para sa akin, nakikita ko for fun talaga. Nagkakatuwaan sila, no? Tapos nakikita natin, nag-i-enjoy naman yung mga candidates. Hindi naman sila nagre-reklamo, no? They're just having fun. So, ayun, no? At saka yung live selling na yun, malaking tulong din yun para sa mga organizations or mga charity na sinusuportahan ng organization ng Miss Grand International. So, ayun, no? If ever no, CJ Opiasa will take the place or the title of Miss Grand International. 'Di ba? Kung sakaling mapaimburnal itong si Miss India. To be honest, this decision and move of Miss Grand India to part ways to the Miss Grand International could be a result of dethronement. Kasi iba si Papa Nawat eh. Iba talaga siya, no? Dethronement of the winner knowing, pagdating sa attitude, 'di ba? Alam niyo naman yung nangyari kay Myanmar, 'di ba? Pagdating sa attitude, sa mga galawan ng bawat, alam mo yun, kandidata or national director, diyan si Papa Nawat talaga. Iba talaga. He's very, very strict, no? And I really do hope it won't affect yung reign ni Miss Grand India as a winner, no? So, Miss Grand India should learn for what happened with Miss Grand Myanmar. Yan yung sinasabi ko kanina. And the MGI or the MGI organization between the two, no? Sana they learned their lesson sa naganap na yun, no? I really hope this move will not affect the reign of Miss Grand International title, si Rachel Gupta. Good luck sa kanila, good luck kay Miss India, and I'm waiting for the reaction of Papa Nawat and the organization, no? Hihintayin natin yan. Alam naman natin si Papa Nawat, pag nagsalita to, di ba? Pag nagsalita to, talagang tagos hanggang buto mo, di ba? So, hihintayin natin yan. So far, our dearest Miss Grand Philippines CJ Opiasa ay nag-aabang lang dyan. Di ba? For sure, sana, no, hindi makaapekto. Hindi naman talaga kasalanan nito ni Rachel, eh. It's not her fault, no? But, yun nga, maaapektuhan, no? Maaapektuhan talaga yung pangalan niya dito. At makakapag-isip-isip din si Papa Nawat, no? Sa totoo lang, na sana siguro si CJ Opiasa na lang talaga yung kinoronahan para walang mga issue-issueng ganyan, di ba? So sana Rachel, kay na lang, kay CJ na lang ibinigay, di ba? Baka magpapalit lang ito ng tingin ko, magpapalit lang siguro ito ng national director, si India.
Tapos si India pa rin yung mananatiling title holder, no? Hindi naman siya kasi involved sa issue ng national director niya, no? Well, to be honest, nung nakausap ko to, nung in-interview natin, yung naka-live tayo, iba rin yung pakiramdam ko parang may ano rin ito May kakaibang ano rin ito, pag-uugali, alam mo yun, parang umiiwas din sa interview, parang napilitan. But I don't know. I don't know, no? Tignan natin yung mga magiging pasabog ni Papa Nawat. Dapat kasi si CJ na lang talaga yung ginawang queen, di ba? Ayun, wala naman dethronement pang sinasabi. Just change of national director lang. Maghintay lang tayo, no? Pero sana lang talaga hindi ito makaapekto kay Rachel Gupta. Kasi this girl talaga namang deserving din sa corona, di ba? Pero kung tatanggalan ng corona, edi mas masaya. Charing. Di ba? Kay ano na lang, kay CJ Opiasa na lang ibigay yung corona. At least yung Reyna natin at saka yung national director na sa ALV. Wala silang ka-arte-arte. Di ba? Tignan nyo naman nung nag-walk out si Nikki Demura nung last year, di ba? Nakita nyo naman, wala namang ginawa sa ALV, di ba? Nanahimik lang sila nila Nikki Demura. May class, di ba? So, nakakatuwa lang yon. So, sana ganun, no? Walang dethronement na mangyari. Kung meron man, ang swerte natin, no? Kasi parang ano talaga, si CJ talaga yung totoong winner. Yan di ba? But anyway, mga Bwex, ito nakakaloka naman ito, no? Ito hindi ko kinaya ito. So, nag-post ako kahapon. Kasi merong post doon, ang sinasabi dito, wait lang hanapin ko. So nakita ko itong post na ito kagabi, patulog na ako, dapat antok na ako, pero syempre gusto kong ipagtanggol ang ating ang ating Reyna, no. So sinabi dito sa post na ito kay Chelsea Manalo, ang sabi niya, I did my best, but my best wasn't good enough. Sorry Philippines, but thank you all for all the love and support. I wouldn't be here without any of you. Everything happens for a reason. Our time will come, maybe next year. But why? Yun ang sabi niya. Well, actually, nung nabasa ko itong comment na ito, itong pinost ni Chelsea Manalo, actually, akala ko, siya talaga. Pero yung umpisa nung first line, yung first sentence, yung sinasabi na, I did my best, but my best wasn't good enough. Of course, that was a song. That was one of the, or sabihin natin lyrics, no? Or lines sa isang kanta. Pero syempre, yung sinundan niya, parang sabi ko, okay, hindi naman pala, parang ganon. Okay, line yun ng kanta, pero yung mga sumunod, parang may conviction na. So, I considered na totoo ito. So, at saka kasi itong account na ito, fina-follow ko ito. So, akala ko totoo talaga siya. But anyway, ayun na nga, no. Ito palang post na ito ay fake. My God, mga Bwex. Fake pala itong account na ito. Nakakaloka lang. Bakit nila ginagawa ito kay Chelsea Manalo? So ngayon, nag-message sa akin ang aking friend, si Pageant Avenue. Thank you to you. Shout out, no? Nag-message siya sa akin. Sabi niya, hindi daw yun totoo. Fake daw yun. Fake news. So, nag-post na si Seven Barreto, kindly mass report this poser account, please. Nakakaloka lang ito. Sana, wag niyong gawa ng mga ganito yung mga yung kahit na sinong tao, ang pangit ng ganito di ba? Kasi parang ang dating parang, anong tawag dito, napaka-nega nung dating, sa totoo lang, no? Nag-post na rin si Chelsea Manalo, sabi niya, hello everyone, I don't currently have an X account or yung former Twitter, no? Yan yung na ngayon, pangalan niya, X account. Sa dinami-rabi ba naman ng pwedeng ipalit na pangalan sa Twitter, X pa, di ba? So this is not my official profile. Ayan ang sabi niya. Maraming salamat sa suporta, Pilipinas. So sa mga na po sa inyo na peke ng ganitong account ni Chelsea Manalo, ay nako, fake account ito, no? Fake news ito. Nakakaloka lang. Sana hindi nila ginagawa yung ganito. My God. Diba? How pathetic naman. Kawawa naman yung Reyna natin or kahit na sino pa mga tao na, alam niyo yun,
nagagawa ng mga ganitong mga bagay-bagay. Ang tsaka lang talaga sa totoo lang, no? Sana hindi nila ginagawa yung mga ito. Kasi imbis na makatulong, nakakasama pa kayo ng loob, no? Nakakasama pa kayo talaga. Paluin ko kayo na tong mikropono. Nakakaloka kayo. Sarap yung sungangain ng mikropono. Para matahimik na kayo, mga punyeta kayo. Diba? Imbis na nakatulong itong mga ito, sila pa yung nagpapaimburnal sa ating reyna. Nakakaloka itong mga bakulaw na ito. Sino bang leader nyo nang maharap ko yan, diba? Nakakaloka kayo. At syempre, ito pa nga mga Brex, no, ang isa sa bumulabog, ayan, sa social media, ang sinasabing The Continental Queens ng Miss Universe, di ba? Nandyan si Miss Universe Europe na si Miss Finland. Finland ba ito? Tama ba? Ayan, si Miss Finland, ayan. Tapos, sa Miss Universe America, si Miss Peru. Ayan, congratulations! Ang Miss Universe Africa naman ay si Miss Nigeria. Congratulations! And of course, ang ating Miss Universe Asia ay walang iba kundi si Chelsea Manalo from the Philippines. O, diwa? Kasama nila dito si Miss Universe 2024. Ang ganda-ganda ni Denmark, diba? Sobrang ganda. Charot. So, ayun na nga, no, nakakatuwa lang si Nigeria, dalawang sash ha, wala naman akong masabi. But anyway, ito na nga yung lumabas na balita. Ang sabi dito, the Continental Queens were chosen by the organization based on their their whole journey, including interviews, connecting with the organization and fellow candidates, and the one who shines during the preliminary night, while the runners up were chosen by the judges who only saw them on the stage and not on the entire competition. So, ibig sabihin, yung mga may placement, no, yung first runner up to fourth runner up, yun ay based lamang sa resulta ng mga hurado during the coronation night or finals night, no? While ito namang mga continental queens ay personally chosen by the organization itself. So, chosen ito ni Haluda Universe, ni Raul Rocha. Hindi kasama dyan si Tandang Gurang, no? Kasi hindi naman siya yung may-ari, eme-eme lang siya doon, bida-bida lang siya doon. Kasi kung kasama siya dyan, panigurado kasama rin siguro alam niyo na, no? Si Venezuela. So, ayun, but anyway, nakakatuwa lang, no? Ang lumalabas kasing balita na ang totoo daw na mga title holders ay itong mga Continental Queens kasama ang kanilang title holder na si Miss Universe 2024 from Denmark. O, diba? While yung first runner-up, second, third, and fourth, ito daw ay mga placement lang. Ayan. Huwag naman natin sabihin placement lang. Siyempre, placements din yan. No? Kahit na saan mo pang anggulo tingnan, sa totoo lang, ang placement ay placement. No? Kumbaga, out of 127 candidates ba, kung di ako nagkakamali, napili itong apat na ito na may placements. That means to say, malalakas din sila, no? Malakas sila sa mga hurado, hindi nga lang sa anong tawag dito, sa Miss Universe organization, no? Siguro kung si Haluda Universe or si Raul Rocha, yung dalawang judges lang sila doon, siguro ang pipiliin nila talagang title, yung mga etong naging Continental Queens. Pero, I don't know, no? Kasi minsan, syempre, may rin ito, may pagkamekos-mekos din ito, di ba? Kasi baka mamaya, alam niyo, pinili lang nila sa Philippines para, alam mo yun, makabawi-bawi ng konti. Dapat talaga si Philippines nasa top 5, di ba? Mga ganun-ganun. O kahit papaano nakapag-penetrate ito sa top 12, di ba? Dahil sa kanyang sa kanyang laban sa swimsuit doon sa finals kahapon, ang ganda-ganda, di ba? Alam niyo na. But anyway, I'm very, very happy sa ating Reyna na nakuha niya ang Miss Universe
Asia. Ayan. At tinagurian nga na ito ang mga title talaga. Itong Miss Universe Americas, Miss Universe Asia, Miss Universe Europe, and Miss Universe Africa and Oceania. Plus yung Miss Universe 2024 na si Miss Denmark. Ayan. So, ayan. Yung apat daw na runners-up, yun lang daw talaga ang placement lang daw yun. Hindi daw yun yung totoong winner. Ang totoong mga winners daw, itong mga Continental Queens plus ang title holder ng Miss Universe. Ayan. Ano ang masasabi nyo dito mga buweks? At talaga naman kaya dyan, no? Talaga naman eto na at kaya naman dahil dyan ay nagwawala ng bonggang-bongga ang mga chay-chay, diba? Hindi nila matanggap na ang kanilang reyna ay mas mababa pa ang nakuha na placement, no? Sinisipon na ako, nakakainis. Mas mababa pa ang nakuha nila kaysa doon sa title. So, dito lang naman napapatunayan na ang Pilipinas ay talaga namang powerhouse country pa din sa mundo ng pageantry. Diba? So, ito ang sinabi ng isang Facebook page na si Talk Miss Thailand, ang ating number one basher sa mundo ng pageantry. Ang kanilang Facebook page, diba? Napaimburnal, charot. So, ang sabi daw ay, I object. Ayan ang sinabi. Queen Asia must use Asian look. Japanese, Chinese, Cambodian, whatever, where is in Asia. Yan ang sabi nila. So we have the title and the sash, while you have the bouquet and the placement. Excuse me, diba? Iyak lang kayo ng iyak dyan. Cry lang doon, diba? Cry lang ng cry, diba? Meron kaming sash. Sorry na lang kayo, diba? Meron kaming title, diba? Kaysa sa placement nyo, diba? Well, placement title din naman yan, no? Kaya lang syempre, yung may sash, yun talaga ang pinakamabigat. At yun na nga ang sinabi, ang placement daw ay chosen ng mga hurado. Pero yung mga may sash, tapos yung Continental Queens, yun daw talaga ang chosen ng organization. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, syempre, yung may-ari ng organization, sila pa rin ang masusunod kung sino yung gusto nilang piliin, yung mga handpicks nila, no? Kasi alam nila na talaga kung sino ang makakatulong para sa kanilang organization. Siyempre, business yan, no? Talaga namang pinili din nila si Philippines, di ba? Ito lang nga, isipin nyo. Di ba ang napili dyan si Philippines? Okay, sa Asia. Bakit? Sino bang malakas talaga sa Asia? Si Philippines, di ba? Kung talagang malakas si Chai Chai, edi sana si Chai Chai ang pinili. Tingin ko hindi lang dahil dun sa attitude, sa interviews, ganyan-ganyan, sa mga galawan nila doon. I don't think yun ang pinaka-reasons lang, no? Tingin ko dahil din sa maingay, no, ng mga supporters. Kung iisipin nyo kasi Philippines talaga yung may pinaka maingay na mga pageant fans, di ba? So may kikitain sila diyan. Kumbaga, susubaybayan pa rin ng mga pageant fans from the Philippines ang journey ni Chelsea Manalo. From the Philippines yan syempre pinili, no? So sa Africa naman, syempre, bakit pinili si Africa? Kasi nga, di ba, ang target ng Miss Universe organization, syempre, Africa, isa sa mga targets nila, di ba? African continent or Africa continent, no? So, ayun, ang masasabi ko lang, pinili nila si Africa. Siyempre, malakas si Africa eh. 'Di ba? Malakas si Nigeria, I meant, no? So, pinili nila si Nigeria dahil alam nila, may business sila dyan, di ba? Hindi nila pinili yung isa kasi mas maingay ito. Di ba? Mas maingay siya. While dito naman kay Americas, si Peru, siya naman talaga ang pinakamaingay, 'di ba, sa Latin America. So meron silang business diyan kay Peru, 'di ba? Ganun din naman kay Europe. Syempre, hindi na nila pwedeng piliin si Denmark. So dalawang malakas din ito kasi si Denmark maingay din yan sa social media eh. So ayan. So talagang joint force itong na ito, yung pagpili nila sa mga Continental Queens plus yung title
talagang makikita mo yung business side, di ba? Siyempre, target nila European countries, tapos African countries, at Americas. Hindi naman siya yung pinaka-target, pero siya yung pinaka-maingay, no? Dito sa Miss Universe 2024. And of course, si Miss Philippines Chelsea Manalo sa Asia kasi nga ang ingay-ingay ng ating kandidata dahil sa ating mga supporters, sa ating mga Pilipino, sa mga pageant fans ng Philippines, no? So, business side pa rin ito, di ba? Alam niyo naman ang galawan dyan sa Miss Universe, talaga namang ano, di ba? Alam niyo na, di ba? pero din, di ba? Pero alam nyo, sa totoo lang, no? For me, Chelsea Manalo is very deserving as Miss Universe Asia. Siya talaga. Kasi di ba yung tinanong nyo ako, yung nagla-live tayo kahapon, tinanong nyo ako, ang sabi nyo, sino yung continental queen ko? Siyempre, si Philippines or Thailand. Kasi ito lang naman talaga yung pinaka-maingay, no? Sa Asia. Tapos ang pinakagusto ko dyan talaga, si Philippines. Kasi kung titignan nyo, talagang Philippines ang may... alam nyo na, di ba? Siyempre, Pinay tayo, Pinoy tayo. Siyempre, doon tayo ay Philippines, no? Alam naman kay Chai Chai. Pero kung pagbabasehan nyo talaga, between ano yan, Chai Chai or Philippines. So, yung tinanong nyo ako kahapon, yan ang sagot ko, di ba? But anyway, ayun nga, so nagwawala nga itong ano na ito, mga Chai Chai, no? Sa totoo lang, yung top 30, lahat sila, mga Bwex, they're all standouts. They're all standouts. Yung mga pumasok sa top 30, no? In fairness naman. So, dahil nga lang dun sa kanilang everyday activities, isama mo pa yung mga sponsors, di ba? Siyempre, napili si Chelsea Manalo ng sponsors. So, ibig sabihin, may nakikita sa kanya kakaiba. So, ganun din, yung connection nila with the organizations. Pero yung four continental queens, talaga sila yung nag-shine, no? Nag-shine talaga sila, kumbaga, kumpara sa iba, no? Talaga sila yung nakitaan ng organization na siguro sabihin natin, may pinakamagandang pag-uugali, ganyan, no? Magandang loob, sweet, maganda sumagot-sagot sa mga interviews, ganyan-ganyan. Maganda yung connection sa pageant fans. And syempre, maingay, no? So, ibig sabihin, maingay, merong business dyan, di ba? So, hindi natin matatanggal yung business, no? So, doon naman sa mga nag-placement na dahil sa desisyon ng mga judges, so I think they should be very, very happy din. Kasi parang iisipin mo, magpasalamat ka na nga lang, nag-third runner-up ka di ba? Sa totoo lang. Well, kasi ito rin isipin nyo rin, no? Yung third runner-up, parang medyo malayo na rin kasi siya. Pero since may top 5, pasok pa rin yan, no? Pero kung iisipin nyo, sa Miss Universe kasi, mostly yan, top 3 lang. So ngayon, siguro kaya naghihimutok yung mga Chai-Chai. Kasi kung top 3 lang yan, panigurado, ligwak si Chai-Chai. Di ba? Ligwak si Chai-Chai pag tinawag na yung top 3. Kasi nakapasok yan si Chai-Chai, maganda yung sagot niya. Pero kung tutuusin lang, kung isusuma total mo, hindi lahat ng judges nag-agree sa sagot niya. Obviously, third runner-up Pero dun sa unang tanong, tingin ko, hindi rin sila lahat agree. Feeling ko 50%. Kasi halatado nila na yung sagot ni Chai Chai sa first question and answer, yung ano sila, yung 5 sila. Kasi di ba may first question and answer at saka second question and answer. Tingin ko doon sa first question and answer, halatado na nila na rehearse, pageant patty, memorize, punchline ang sagutan nito. Parang alam niya na yung tanong. Di ba? Alam niya na yung tanong. So ngayon, kung mamimili or kung may magkakaroon pa ng top 3, tingin ko laglag si Chai Chai. Kaya talagang third runner-up lang ito. Kaya talagang naghihimutok itong mga Chai Chai, no, sa nakuha nila na placement sa Miss Universe. Tingin ko kung nag-first runner-up yan, panigurado ako, hindi magtatatalak itong mga ano na ito, mga Chai Chai na ito, sa totoo lang, no. Well, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Tapos na ang laban na ibigay na ang kanilang mga chai-chal, di ba? At yung kanilang mga placement. So, makontento na lang, di ba? Huwag na masyadong maraming hanas. The Continental Queens were chosen by the organization. Yan yung sinasabi natin kanina. While yung runners-up placements, no? Chosen by the judges. Sana be happy na lang. Sana maging masaya na lang sila, no?
with their placements because, to be honest, tayo mga Pilipino, hindi man tayo nakapasok sa second cut, sa 12 cut, sobrang saya na natin eh. Kasi napatunayan natin na lumaban si Chelsea Manalo out of 127 candidates. Biruin nyo, nakapasok tayo sa top 30. Wala na tayong reklamo doon. Samantalang itong mga chay-chay na ito, nakakuha na sila ng placement. Pero ayun, talaga namang nagwawala pa rin sila sa social media, di ba? Hindi sila makontento. Nakakaloka itong mga ano nga ito, mga chay-chay na ito, walang contentment, di ba? Dahil kung tutuusin lang, itong mga chay-chay na ito, napakaswerte na nga nila eh, di ba? Kahit si Mexico, kasi kung alam niyo sa totoo lang, kung wala si Hello the Universe dyan sa Miss Universe organization as one of the owners, I don't think papalo si Chay-Chay sa ano, sa top 5. Di ba? I don't think so. Parang, I don't know, parang meron pang mga may ibang mas deserving dyan, sa totoo lang. Meron pa, marami pa. So, Philippines is a part of Asia. Just listen to this, no, mga chay-chay. And that is the original look of a Filipina before we colonized by other country. Yan talaga ang mga itsura na mga totoong mga Pilipino, no? So, eto kasi mga ito, hindi naman sila nag-research, di ba? So, ayun, kahit naman yung ano, itsura ni, ano eh, ni Thailand, hindi naman yan, ay, naku, ewan ko na lang talaga, no? Salamat na lang kay Dr. Kwak Kwak Jiwa. Hindi naman sa pang-ano I love Opal Suchata pero itong mga ano niya mga pageant supporters niya mga paimburnal sa totoo lang no. Naisip ko lang parang why pointing your fingers no kay Miss Philippines? Bakit ganon? Ano bang samahan niyo ng loob sa amin? If you have any problem, no? Kung may problema kayo, etong problema na ito, ipaabot nyo doon directly sa may-ari ng organization. Sa inyong kababayan kay Hello the Universe, di ba? Tanungin nyo siya, bakit si Philippines ang pinili niya, di ba? Bakit hindi si Chai Chai, di ba? Huwag nyong isisi sa aming kandidata, huwag nyong isisi sa aming bansa. Kayo ang may problema, hindi kami, di ba? Well, congratulations kay Chelsea Manalo sa kabila ng, alam niyo yun, mga pambabati ko sa kanya ng mga bitterness, na mga sobrang masasamang salita, no? Ayan, 'di ba? Ano nang nangyari sa mga bashers niya, 'di ba? Talagang God never puts you down, sa totoo lang, no? And maraming salamat sa iyong hard work, sa iyong mga pinakitang laban dito sa Miss Universe 2024. Talagang kudos sa iyo at saka sa iyong team. Napakaganda ng laban mo kahapon, in fairness. Pinakita mo sa amin ang tampi sa walk, pinakita mo sa amin ang face card, ang iyong magandang buhok na hinahanap ng mga iba dyan na hindi na makontento, di ba? Binigyan mo sila ng magandang laban, no? Binigyan mo sila ng magandang laban yung mga bashers mo kahapon. Kaya naman saludo sa iyo, no? Talaga namang ang pose and poise ay palong-palo, di ba? Di na nahimik ang mga basher mo, Chelsea Manalo, di ba? Well, to be honest, no, she was chosen because of her genuine personality, di ba? That attracts people to look, listen, even love her. 'Di ba? Pati yung organization, yan ang nakita sa kanya, panigurado yan. Kaya iyak lang kayo dyan. No, cry lang kayo dyan. So, okay lang yan, 'di ba? With this kind of attitude, to be honest, no, whenever they lose, sa totoo lang, no, is the main reason why the Philippines deserve the Miss Universe Asia title. Di ba? Ang saklap, di ba mga buwegs? Kung iisipin nyo, nag-placement ka, nandyan ka, di ba? So, ibig sabihin, parang ang taas na nun. Kung iisipin mo, okay, si Chai Chai nag-placement. Pero ang may-ari ng Miss Universe, binigay ang ang title. Title lang naman ito, di ba? The first ever Miss Universe Continental from Asia. O, di ba? Continental Queen in Asia is Miss Philippines Chelsea Manalo. Di ba? Hindi Chai ang naunang magkaroon ng Continental Queen title. Kamusta naman? Di ba? So, kaya naman talagang iyak na sila ng iyak noon. Kawawa naman yung mga ito. Di ba?
Being Asian is not just about physical appearance, di ba? It is about values, cultural traits, and other internal qualities that define and embody the essence of Asian identity. So, wag kami. Di ba, mga buweks? Tama naman yun, di ba? Wag kami, mga chay-chay. Alam nyo, sa totoo lang, kapag nagpunta kayo ng Thailand, no? Kapag nagkaroon kayo ng mga friends doon, makikita nyo talaga yung kaibahan nung talagang mga natural or mga sinaunang chay-chay. Hindi naman talaga sila mapuputi. Alam niyo yun? Hindi naman talaga sila matatangos ang ilong. Di ba? Hindi naman talaga sila ganun kaganda. Ibig sabihin, hindi lahat. May mga magaganda talagang original na chay-chay. Yung sinasabi nating natural beauty. Pero talaga merong mga chay-chay na talagang alam niyo na, no? Na ano-ano na yung mukha nila, no? Na ayos-ayos na. So, ganun, no? Wala namang masama doon. Magpaayos ng mukha kung doon ka komportable, to boost your confidence, at saka may pera ka naman, wala namang problema doon. Pero kung i-aano nyo, ibabash nyo ang Philippines dahil sa itsura at kulay ng aming kandidatang si Chelsea Manalo, that's totally wrong, di ba? I believe, naniniwala ako at napatunayan ko, nakita ko, may resibo ako, I've been to Thailand so many times. More than 20 times, di ba? Or siguro more than 30 times pa. So, ilang beses na ako napunta dyan at marami ako naging kaibigan na talaga namang mga talagang yung natural Thai, yung itsura nila. Yung talaga namang hindi sila mapuputi. At saka yung mga chai-chai na yun, napakabait. Napakabait. Itong mga talagang yung natural Thai na tinatawag ko ngayon, no? Talagang mababait sila. Hindi sila mga ganyan, hindi sila mga paimburnal, sa totoo lang. Tulad nga nung naikwento ko sa inyo dati, yung kaibigan ko na may kaibigang chai-chai na nagpunta dito sa pamamahay ko, no? Nung sinabi namin na si Gabriel ay chai-chai, aba, medyo nag-ibang itsura. Parang pinakita niya sa amin na hindi chai-chai si Gabriel kasi nga ang skin tone ng aking anak kasing ganda ng skin tone ko kayumanggi. Kasi nagtataka daw siya dahil daw ang mga chai-chai daw ay mapupuchi. Talaga namang sinabihan ko ang asawa ko, ay sabihin mo matutulog na tayo, di ba? So talagang tumaas ang kilay ko dun sa chai-chai na yun kasi nga may skin, siya, may white skin siya. Ang sabi daw, ang mga chai-chai daw ay mapuputi at ang anak ko daw kayumanggi. So hindi daw yun talaga chai-chai, di ba? Ang sakit lang mga buweks, no? Ang sarap, ay naku, sipain palabas. Kaya simula noon, hindi ko na pinabalik dito sa bahay namin yung boyfriend ng kaibigan namin. Napaka-racist. Mataas ang tingin sa sarili niya porque may white skin siya. Kung di ko pa alam, nalahian lang din naman kayo, di ba? At saka kung di ko pa alam, salamat na lang sa doktor, di ba? Salamat na lang sa mga glutathione na iyang mga pampaputi, di ba? Kung ano-ano yung mga sinasaksak nyo sa katawan nyo, pati sa mga puwit nyo, di ba? Para lang pumuti kayo, para lang gumanda kayo. Daw, no? Ganda daw, gano'n, di ba? So, simula noon, hindi ko na pinabalik dito yung taong yun. Parang sabi ko, oh my God, di kung sa tingin mo, ang mga chay-chay talaga mapuputi, good luck, di ba? Hindi niya alam ang mga ganitong kulay na exotic color or beauty, no? Ay malalakas sa mga foreigner, di ba? Charot. So, anyway, ito na nga, no? Chelsea Manalo, she represent the Philippines, no? So she deserve Miss Universe Asia. There are 4 Filipinas there, no? Si Miss Universe Bahrain, si Miss Universe New Zealand, and si Miss Universe Great Britain, no? They represented their countries, no? Pero kung iisipin nyo, other nation, ayan, wherein their looks are far away from the common looks of the country they represented. 'Di ba? So ganun, parang itong mga chay-chay na ito bakit yung si chay-chay ba na si chay-chay ba na naging kandidata nila sa Miss Universe or sa ibang pageant, lahat ba sila mo on chay-chay? Tignan nyo na lang yung last year din, di ba? Kung tutuusin lang. Kung merong Continental Queens last year, tapos si Antonia Purcell ang naging Continental Queen nila, di ba? Or Miss Universe Continental Queen
from Asia. So, ano magiging reaction nila? Ganyan din may magiging reaction nila? Siyempre, hindi. Magse-celebrate sila ng victory nila, di ba? Itong mga chay-chay na ito, mga pasaway din ito di ba? That only proves that the Philippines is an Asian country, but we are more diverse compared to other Asians, no? Talaga namang kitang-kita mo na yung Pilipinas, ang dami natin, nalahian tayo na ibang lahi, pero ang ganda ng resulta, di ba? Ang ganda, hindi katulad ng iba, nalahian na nga, di ba? Sabihin natin, okay, may ganda na nga, pero hindi pa na kontento. Nagpaayos pa ng mga pagmumukha ito, pati mga katawan, di ba? Wala namang masama doon. Pero syempre, no, wag niyong i-bash yung Philippines, di ba? Kung ayaw yung nababash din kayo. But anyway, mas maganda pakinggan ang Miss Universe Asia 2024. To be honest, di ba? Kaysa sa runner-up. Sa totoo lang, kasi something very unique, no? Very unique, parang mas high caliber, tapos meron pang title na Miss Universe Asia or European or African and Oceania, di ba? Or Africa and Oceania and Americas. Di ba? Parang ang ganda pakinggan ng title na yon. Tapos may sash pa, di ba? Sana next year may pa-corona na ang Miss Universe organization sa kanilang mga continental queens. Tapos piliin ulit nilang Philippines, di ba? So, ayun, nakakatawa lang talaga itong mga chai-chai na ito. Masakit kasi sa part nila, no? Sa totoo lang. Yung hindi nila, kumbaga, na di nila gusto or di sila gusto ng Miss Universe organization, di ba? Hindi sila yung pinili, yung kandidata nila. Meaning, sarampahan lang talaga ang kaya nitong mga ito, di ba? Pero sa pag-uugali, pati dito, walay na walay sila, di ba? At yan ang nakita nila sa ating kandidatang si Chelsea Manalo. Ang yan ang sinasabi ko sa inyo kagabi. Hindi mo matatanggal sa Pilipinas ang tunay na kalibre ng isang beauty queen ng Pilipinas. Di ba? Ibigay na natin sa kanilang pasarela, bigay na natin yan. Pero ang kalibre, ang beauty, or sige, bigay na rin natin ang beauty. Pero sa atin, meron tayong beauty, hindi tayo Diyosahan all the time, hindi tayo Diyosahan, no? Sa mga laban natin, sa mga international pageant. Pero ang kalibre, ang talino, hindi nila makukuha ito. Di ba? Yan ang isa sa pinakamalakas na kalibre ng mga Pilipino sa mundo ng pageantry. Hindi lang naman sa mundo ng pageantry, kahit naman sa real life, no? Kahit na out of pageantry. Talaga namang tayo ay very smart pagdating dyan, no? Look, eto para sa akin, no, looks doesn't matter, dear. Di ba? Tama naman yan. Looks doesn't matter. Miss Philippines is the most popular during the pageant. Kaya naman talaga napili ang ating Reyna. Hindi sila. Di ba? Sorry na lang ito lang, sa totoo lang itong si Miss Chai Chai, no? Hindi naman sa hindi rin naman ito mukhang chai-chai eh. Di ba? Hindi rin naman talaga siya mukhang chai-chai. Yung talagang original na chai-chai na iba-iba na yung itsura nito eh. Di ba? Kasi kung sabihin mong typical Thai, no? Hindi ito ang itsura ng chai-chai talaga. Sa totoo lang, no? Ayan, yun ang itsura ng chai-chai. Charot. O hindi naman lahat ng chai-chai pango. Hindi naman lahat ng chai-chai rin. Hindi naman lahat ng Pilipino pango, no? Tulad ko, hindi naman ako pango Medyo sabog lang ako. Pero di ba, maano naman ang ilong ko kahit pa paano. Kasi nga may lahi akong latik. Charot. Kaya medyo umangat-angat ng konti-konti ang aking ilong. So, ayun. Pero I'm proud na Pilipino. Ayoko sabihing latik ako. So, Pilipinas ako pinanganak eh. Bakit ko sabihing latik ako, di ba? So, ang masasabi ko lang sa inyo, accept the defeat. Ganon lang yon, di ba? Para magkaroon ng katahimikan sa puso nyo, di ba? Ito ang sinasabi ko eh. Pag nalot-lot itong chai-chai, hindi nga sila lot-lot eh. May placement nga sila eh, di ba? Tayo na naman ang sisisihin itong mga ito. Malot-lot man tayo o hindi, lagi tayong pinapa-imburnal ng mga chai-chai na ito. Pag nalot-lot tayo, sabihin, bebuti nga, ganyan. Ngayon, pag may nakuha naman tayong placement, may nakuha naman din silang ibig sabihin, may nakuha tayong title, may nakuha naman silang placement, tayo pa rin ang winawarla nila, di ba? Talagang obviously,
threatened sila sa Pilipinas. Nakikita talaga nilang great competitor nila ang Pilipinas. Why? Diba? Parang ang layo-layo nyo naman sa amin. Dapat ang great competitor nyo, yung munang medyo mas mababa-baba, diba? Parang nakikita kong great competitor ng Venezuela, ang Philippines. Philippines, Venezuela. Pero meron kaming love, 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 no? Yung Philzuela. Pero yan talaga ang mga great competitor sa isa't isa, diba? Ang Venezuela and Philippines. Hindi ang Thailand. Excuse me, di ba? Hakot muna kayo ng award and corona, di ba? Tayo na naman ang pinag-iinitan nila, obviously, no? Ipinagduduldulan nila sa top 5 ang kandidata nila na walay pa rin naman talaga, no? Ngayon, ayan, ipinagduduldulan na naman nila sa Continental Queen title ang ating ibig sabihin ang kanilang reyna, no? Ang kanilang Miss Chai Chai, no? Talagang masasabi ko lang, try harder. Di ba? The harder, the better. Di ba? Sabi nga nila, the harder the better, di ba? Mas masarap ang harder, di ba? Sana oil, di ba? Shameless talaga, no? Greediness ang nakikita ko dito sa sa mga chai-chai. Kayo na lang ba? Kayo na lang lumaban. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong papageant, no? Tapos, ibigay nyo yung corona sa di ba? Sa kababayan nyo, ayan, para kayo na lagi ang Miss Universe. Basta bahala kayo dyan, no? Basta kami ang first choice ni Hello the Universe! Di ba? Period! Ganon, di ba? Nakakaloka ito mga ito. To be honest, it just so happened na si Chelsea Manalo, she represented the Philippines. Well, she was born in the Philippines, no? Where she was born. And they chose her because of her genuine qualities of a queen. So, etong mga chay-chay na ito, bahala kayo sa buhay nyo, sa mga kabiteran nyo, no? Dahil si Chelsea, sa totoo lang, no? Siya lang naman ang mag-travel. Di ba mag-travel around the world? Di ba? Bleh! Nakakaloka kayo! So, ayun, gaya ng promise nga ni Hello the Universe, di ba? So, bye, di ba? Sisihin nyo ang inyong kababayan si Hello the Universe, huwag si Chelsea Manalo, di ba? If the owner of Miss Universe organization is not, it's not a chai-chai, no? To be honest, eto nga si Miss Chai Chai, hindi naman talaga magpe-penetrate yan sa top 5, di ba? So, ayun, magpasalamat na lang sila. Talagang sinalba sila ni Hello the Universe, di ba? So, ayun, si Queen Chelsea Manalo is Filipina. A Filipina, no? Therefore, she is Asian, di ba? So, wag na kayo mag-ano-ano dyan, no? Nag-top 5 na nga kayo. Ano pa bang gusto nyo? Sa inyo na lahat. Nakakaloka kayo. Napakagahaman nyo naman ng bonggang-bongga. Para namang sinabi nyo, walang karapatan ng ibang bansa sa Asia na makasungkit ng title. Kayo lang bang anak ng Diyos? Di ba? Grabe naman kayo. Sorry na lang kayo, no? Kasi magta-travel ang aming Reyna. So kayo, babalik na kayo ng Chai-Chai, di ba? Well, kung ako si Chai-Chai, happy pa ako eh. Happy pa ako na bumalik na lang ng Chai-Chai. Kung ako si Chai-Chai, kasi syempre, namimiss ko ang aking country, namimiss ko ang aking mga foodang doon, yung mga pagkain, yung mga places doon. Ang ganda kaya sa Thailand, di ba? I love Thailand. So kung ako, no, if I were Miss Thailand, Miss Universe Thailand, no, si Opal Suchata, I will be very, very happy to, to move back or to come back sa aking country. Kasi definitely, I miss my friends, I miss my family, I miss my country, the food, and everything. No, di ba? Parang kasi kung ikaw nag-title ka, well, maganda naman kung mag-title ka, pero kung iisipin mo, nakaka-miss, no? Yung bansang kinalakihan mo, di ba? So ako, para sa akin, in favor sa akin, kahit na kung ako si Chai Chai, na hindi ako mag-travel. Doon na lang ako sa Thailand. For sure, nagkaroon ako ng placement. For sure, ang daming projects na makukuha ni Miss Thailand, ni Opal Suchata. Di ba? Kasi kahit na hindi ako mag-travel, kasi hindi naman natin sigurado kung may kikitain sila Chelsea Manalo doon, pati yung mga Continental Queens, di ba? Sana meron talagang bayad sa kanila, no?
Maganda yan kung may kikitain sila kahit papaano para pagbalik nila sa kanilang bansa, meron silang datsyong, di ba? Pero kung ako talaga kay Opal Suchata, balik na lang ako sa aking country. Malay mo, pagdating niya doon, panigurado yan kasi may title siya. Ako, ibig sabihin, may placement siya, di ba? So, ayun, marami yung magiging endorsement for sure, no, si Opal Suchata sa kanyang country. Ayun. Kung ako sa kanya, kung ako lang, so ayun. At least meron na siyang may ipon na datsyong, di ba? Kasi ang pagiging beauty queen, hindi naman yan parang forever na lagi kang nasa taas, di ba? So ngayon, habang maingay pa siya, dahil nga nagkaroon siya ng placement, balik na lang siya ng Thailand para makapag-ipon siya ng pera dun sa mga offer sa kanya, di ba? Isip-isip din, di ba? Siyempre, sa panahon ngayon, kailangan datyong-datyong para mabuhay. Kung wala kang datyong, doon ka sa imburnal pupulutin, di ba? O kaya mamalimos ka na lang dyan, di ba? Mamalimos ka na lang sa social media, ganon, di ba? Mag-ano ka na lang dyan, anong tawag dito? Mamalimos ka maghingi ka ng pera sa social media. Di ba? Para may malamon. Para hindi nga, di ba? So, ganun na lang ang gawin, di ba? Mas maganda kasi yung habang maingay pa siya, balik siya sa country nila, no? Siyempre, makakuha siya ng mga endorsements, ganyan-ganyan, para makaipon siya ng pera, para hindi darating yung pagkakataon na nga siya, di ba? Anyway, kung ganda naman siya, mag-ano na lang siya sa social media, ayun, pwede siyang mamalimos doon, di ba? Charot! Di ba? Charot lang. Para hindi maging nga, di ba? O kaya kumayod ganon, no? Magbanat-banat ng buto, di ba? Huwag iasa sa social media, Diyos ko Lord, di ba? Hindi tayo yayaman dyan sa hindi tayo yayaman sa social media, ganon, di ba? Na lang, work na lang, magbanat na lang ng buto para manatiling sexy ang body, di ba? Ang ganda-ganda ng katawan ni Opal Suchata. Well, anyway, ayun na nga, no? Porket hindi pumasok ang kanilang kandidata sa, as a Continental Queen, no? Siyempre, tayo pumasok. So, kitang-kita pa rin talaga kung sino pa rin talaga ang powerhouse country sa mundo ng pageantry. At yun ang Philippines, di ba? Masakit talaga yun sa kanila, di ba? Sobrang sakit talaga yun sa kanila. Siyempre, wala silang chai-chal, di ba? Ang ating Reyna merong chai-chal kesa doon sa kanilang Reyna. So, ayun, di yata yan hindi yata sila nag-research, no? Hindi sila nag-search. Dapat nag-search muna sila or nag-research muna sila about the Philippines para malaman nila na ang Philippines is a melting pot of all races. Diba? So, ayun. Ito talaga mga kapitbahay natin, no? Inggit na inggit sa ating, mga kandidata sa Pilipinas or inggit na inggit sa Pilipinas, no? Kapag may nakukuha tayo, ganyan-ganyan, no, na title, ganyan-ganyan, tahol sila ng tahol, di ba? Sa social media. Dapat tumahol sila dun kay Hello the Universe, di ba? Wala silang magagawa kundi umiyak na lang sila dyan sa inggit, di ba? Cry-cry na lang sila dyan sa chabi-chabi, di ba? Doon sa anong tawag dito, doon sa kalye nilang puro jaga, di ba? Di ba doon nakita natin yung kalye nila, yung mga basura, ang daming jaga, di ba? Ang daming daga doon. Eksena talaga itong mga chay-chay na ito. Iyak pa more. Iyak lang kayo dyan sa tabi-tabi. Good luck sa inyo, no? Kahit na lumuha kayo ng dugo dyan, wala kayong magagawa, di ba? Brush up on your geography, no? Philippines is in Asia. Excuse me. Accept nyo na lang na ang queen namin was chosen ng organization mismo, di ba? Sa barangay na lang kayo magreklamo, di ba? Doon kayo sa pulis magreklamo, nakakaloka kayo. Sa totoo lang, in-announce na yan, nung nag-start pa lang yung Miss Universe, hindi ko siya naumpisahan di ba? Kasi nga naghahanap tayo kung saan magla-live, ganyan-ganyan, kung saan yung pa-viewing nila, ganyan-ganyan, no? Pero, nung nakita ko yung umpisa ng Miss Universe, kagabi, after nung live natin, sinilip ko yung Miss Universe. Nung umpisa pa lang pala, in-announce na talaga. Yung umpisa pa lang ng kompetisyon, hindi lang na-highlight. In-announce na itong na mayroon silang new format. Yung top 30 and then 4 continental queens, 1 fan vote, and then 25 selected by the judges. So, ibig sabihin, yung 4 continental queens, nandun na yon sa top 30 talaga. I don't know kung alam na yun ng mga kandidatas na nabigyan ng title. Siguro hindi pa naman. But anyway, ayun, yung isa doon, fan vote. Ayan. So, ayun.
So sana alam nila ito. Siyempre nanood sila ng Miss Universe. Ako nanood ako ng Miss Universe pero hindi ko kasi naumpisahan. Naghahanap tayo ng pa-live kahapon, di ba? Pero sinilip ko siya kagabi bago ako matulog. So ayun, in-announce nga siya. Hindi lang siya na-highlight ng masyado. Tapos ayun nga, after nun, yung top 12, evening gown, and then top 5, and then Q&A, and then final look, and then final results na. So ayun, yung runner-ups announcement, and then announcement of winners. Ayun. So, yung Continental Queens nga. So, ayun ang hindi nila matanggap sa kanila mga sari-sarelay, diba? Ito na ang masasabi ko sa inyo, mga chay-chay, no? We don't talk and talk, diba? Tulad ng mga Indo, diba? We are waka waka waka, diba? Nakakaloka itong mga chay-chay na ito. Ganyan sila pag hindi nila maano, pag hindi sila nagkaano. Sa Miss Universe, sa Miss Universe. Pero sa Miss Grand International naman, medyo kalmado yung mga chay-chay. Sa mga pageant fans ng chay-chay, sa Miss Grand International, they are more quiet. Hindi sila katulad ng mga pageant fans ng Miss Universe Thailand, no? Pag napapa-imbornal sila, hindi naman sila napapa-imbornal eh. Nakakuha nga sila ng title eh, di ba? Or title, let's say, placement eh, di ba? So, dapat maging kontento na lang sila. Kasi, ang nangyayari, kapag may mga ganyan-ganyan, nararamdaman nila na nasasapawan talaga sila. Di ba? Nasasapawan sila. Gusto nila sila lang yung nasa limelight. Ganyan si ganyan si Hello the Universe eh. Ganyan siya. Ganyan din si Papanawat. Aminin natin yan. Gusto nila sila yung nasa top, 'di ba? Sila yung nasa limelight. Ayaw nila maging botomesa, 'di ba? So that's fair enough. Na gusto nila maging nasa limelight kasi tayo rin namang mga Pilipino, gusto rin naman natin nasa top tayo, 'di ba? Kaya lang kasi pagdating sa mga pageant fans, hindi naman sa pang-ano kahit naman mga Pinoy, ganyan din eh, di ba? Pero kasi sila yung nambabash, sila yung nauuna. So sila yung nasaktan, sila yung hindi na kontento sa ngayon, dito sa Miss Universe, no, 2024. So sana, maging kontento na lang sila, di ba? Kasi nakakuha na sila ng title eh. Title ako ng title, nakakuha na sila ng placement eh. So okay na yun, wala nang masama doon, my God. 130 candidates out of 127 candidates, nakapasok sila ng top 5. Tayo nga, hindi tayo nakapasok ng top 12, hindi naman tayo nagwala eh, di ba? Hindi naman tayo ng bash, di ba? Hindi tayo nakakuha ng placement. Kumbaga, nakontento tayo doon sa binigay lang sa atin ng mga hurado na top 30. Masayang-masaya na tayo doon, di ba? Hindi tayo napaimburnal. Inilaban tayo ni Chelsea Manalo ng bonggang-bongga. Samantalang ito, nakapasok na ng top 12, nakapasok na ng top 5, nakakuha na ng placement, hindi pa rin na kontento. Talaga namang sobrang pagkadilulo na ito, di ba? Yung kanilang pagka-threaten talaga sa Pilipinas, hindi na mawawala yan. Kasi gusto nila sila yung number 1 eh. Hindi nila matanggap sa sarili nila na hindi pa rin naman sila powerhouse, di ba? Hintayin dapat nila yung tamang pagkakataon para sa kanila, di ba? I'm sure para sa mga Thailand, sa mga Thai-Thai, no? I'm sure darating yung pagkakataon na pwede nilang matawag na yung sarili nila as powerhouse sa mundo ng pageantry. Kailangan lang talaga nila makakuha ng mga corona. Hindi nila kailangang lagpasan yung mga natanggap ng Pilipinas. I believe hindi nila kailangang lagpasan. Kailangan lang nila makakuha ng mga titles na pwedeng masabi, o yung mga sabihin nating tamang sangkap na mga corona or titles para ma-considered sila as powerhouse sa mundo ng pageantry. Kahit kasi yung mga latik, hindi naman sila kinukonsidered as as powerhouse eh. Hindi naman sila kinukonsider kahit naman yung mga ibang lahi, African, Americans, kahit naman sa Asia, hindi naman sila kinukonsider as powerhouse. Sila lang ang nagkukonsider sa sarili nila as powerhouse, di ba? Kasi sa Asia, ang powerhouse talaga, ang kinikilala talaga at tinitingala sa mundo ng pageantry sa Asia, walang iba kundi ang Philippines lang. Kaya lang sila nagmumukhang powerhouse kasi nga maganda yung paghawak sa kanila ng mga organization nila, ng mga national directors nila, maganda yung mga pasabog nila, di ba? Well, kung isusuma total mo,
Pag makikita mo yung mga pasabog nila, mukhang hayok na hayok sa korona eh, di ba? Yung mga pasabog nila, halos gayahin, o hindi nga halos, ginagaya na nga nila yung Pilipinas eh. Di ba? Sa mga pasabog ng Pilipinas, pero walay pa rin, di ba? Kasi kahit na tayo, hindi man tayo ganun sobrang kapasabog sa social media, nakatatak na sa isip ng bawat mga pageant lovers sa iba't ibang sulok ng mundo na ang Pilipinas ay talaga namang high caliber kumpara dito sa mga chai-chai na ito. Kasi itong mga chai-chai na ito ay talaga namang number one sa dilulo ng mga dilulo. Kasama nila dyan ang mga Indo. Kasi ang mga Indo ay nagjo-join force na naman dito sa mga chai-chai na ito. Di ba? Pero nakakatuwa ang mga Indo kasi they are more quiet this time, no? Kahit nung last year. Pero minsan may makikita ka pa rin mga hapyaw-hapyaw na yung mga Indo nakikihigop, no? Sumisip-sip dito sa mga chay-chay. But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Gabi na pala, Diyos ko Lord. Ayun, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!